people, good day and welcome back to our channel, Marjan's Garden. So, umulan dito guys ng konti, pero wala o, tingnan nyo. Nabasa ng konting-konti lang talaga yung lupa, pero tuyong-tuyo pa rin talaga sila. Ayan, tingnan nyo to guys. Ayan, nabili ko to ng may ano lang dati, maliit lang. Tapos tingnan nyo guys, malaki na siya ngayon. Oh, ililipat ko din to guys doon sa area na yon. Yan, sa mga lacteas natin. So, ayan, nagdidilig ako dito guys sa garden ko. Yan, ni-spray ko yung mga ugat nila kasi sobrang tuyo pa rin kahit na umulan. So, sapin-sapin lang talaga guys yung ulan. Ayan o, kailangan pa rin diligin para makainom sila. Yan. At may nagtatanong pala sa atin guys, kung gaano kadalas yung pagdilig sa ating mga orchids. So, nakadepende po yun ma'am kung ano yung potting mix na gamit nyo, tsaka kung gaano kainit sa area nila. Yan. So, parang ano lang din yan, succulents lang din kung gaano kainit sa area na napaglalagyan nyo, kung gaano ba kalakas yung hangin na natatanggap nila sa area na nalalagyan nyo. Ganun. So, kung ano yung potting mix na gamit nyo. So, ganun din sa ating mga orchids. So, ito, ang gamit ko sa kanila ay bunot. Yan, purong bunot talaga guys yung gamit ko sa kanila. So, nung nabili ko siya ay bunot. Yung potting mix niya. Ano ba, potting mix ba? Tama ba? So, ayan. Bunot yung gamit sa kanya na media. So, ganun din yung ginagamit ko. Ayan. Puro bunot kasi dito guys ay maraming nyog. So, hindi na ako bibili ng kung ano-ano pa, diba? So, medyo mahal kasi yung charcoal ngayon. So, hindi kasi kami nag-uuling. Kaya wala kaming charcoal. So, pwedeng gamitin yung charcoal at saka chinap-chop na bunot. Yan, kagaya nung ganun guys, yung chop-chop na bunot na yon, yung maliliit, mga small part na bunot. Ayan. So, kung gaano ba kadalas yung pagdidilig. So, kagaya nito, ayan, itong mga nakahang ko na to, mga straw lip banda to guys. So, magkakaiba kasi yung orchids natin. So, meron tayong dendrobium, meron din tayong mga straw lip banda, at meron tayong mga sun bandas. So, yung needs din nila guys ay magkakaiba din. So, kagaya nito, itong mga straw lip banda ko na to guys ay 70% shade net yung nakalagay sa kanila kasama itong ating mga dendrobium dito. Pero itong mga dendrobium na to guys ay pwede sila sa direct sunlight. Pero nakadepende yun sa inyo guys. So ako kasi gusto ko lang ilagay sila dito sa area na to kasi mas maganda talaga yung nakanet sila kasi yung leaves nila guys nag green talaga. Yung bang makinis yan kasi kapag nasa area sila na naiinitan, kapag hindi pa talaga sila sobrang sanay or nagbago talaga yung sunlight na natatanggap nila guys, ganito yung mangyayari, nasusunog yung leaves. Ayan, so itong mga straw lip banda ko na to ay ang pagdilig ko sa kanila ay umaga tsaka hapon. Kagaya ngayon, hapon na ngayon guys. So kaninang umaga nagdilig ako sa kanila. So ngayon hapon didilig ako ulit. So pati ito sinasama ko sila kung kikita kong tuyo yung kanilang potting mix or kanilang media. Pero kung hindi sila guys, kung hindi sila tuyo at basang-basa yung kanilang, yan, kunyari, basa yung kanilang media. So, hindi ko dinidilig guys. Kasi, may possible na mag-root rot sila. And then, yung ganito, kailangan iwasan yung guys na laging nababasa kasi nabubulok sila kapag nastakan sila ng water. Nagka-crown rot sila. Ayan. So, yan. Yan yung pagdilig ko sa kanila guys. So, ngayon, hapon na. Kaya, nagdidilig ako sa kanila. So, nadilig ko na yung iba nito. So, ito yung gamit ko. Sprayer. Ayan, ginaganyan ko sila. Kasi ito guys, natatansya ko yung, pag-spray ko ng tubig. Ayan. Tapos, hindi na ako nagcha-charge. Kasi yung, electric na charge guys. So, kapag walang kuryente, wala din. And, meron akong i-share sa inyo. Mamaya ako natatapusin yung pagdidilig ko. Ito. Ayan. So, ito guys, may kwento ito. Ayan, tingnan nyo. Ginawa ko siyang hang. Actually, mabigat tong na to guys. Puno ng mother di cacao. So, napulot lang to namin guys sa ilog. Yan, pinabitbit ko to sa kapatid ko. Naanod siya. Yan, inayos ko na lang, nilagari ko yung mga dulo-dulo niya guys para
malinis man lang tingnan. Ayan o, kasi matutulis yung ibang dulo niya. So nilagari ko. And naisip ko, lahat ng itatanim ay oncidiums. Pero nung time na nagtatanim na ako, parang kulang. Kaya naisip kong lagyan siya ng trichocentrum. Ayan, ito mga trichocentrum na mga propagation ko. Yan, naisip ko na lang na ilagay dito para hindi sila nasa sunburn. Kasi meron tayong mga trichocentrum doon. Yan, mga pinag-propagate ko. So, naiinitan sila. Nagiging ganito yung leaves nila. So, kinuha ko na lang at nilagay ko dito. Tapos, nakapaglagay ako ng isang cattleya. Ayan, o. Yan, active na active yung roots niya. So, gusto ko siyang itanim dito para meron tayong kakaibang makitang bulaklak dito kapag lumago siya. Ayan, puro oncidium guys yung kasamahan nila dito. So, pwede pa tayong mag-add dito ng oncidium kapag meron tayong ibang variety, di ba? So, sa ngayon, ayan, may vacant siya kasi wala pa tayong mailagay sa kanya. Pero soon, kapag meron tayong mga new variety ng ng oncidium, pwede natin sa kanyang ilagay. So para pag napuno siya guys at lalago yung mga oncidium na nandyan at namulaklak sila ng sabay-sabay, ang ganda. Tingnan nyo to guys, ito yellow to. Yan, ordinary na oncidium. Yan yung ating tawag dito, dancing lady. Ayan, di ba ang ganda kapag ganyan, no? Napakarami. Ayan, tapos dito na area guys. Ayan, dito pala muna tayo. Dito na area, di ba napakita ko sa inyo na mayroon tayong mga namumulaklak dito. So ngayon kasi hindi pa gaanong magandang tingnan yung ating mga orchids kasi wala pa silang mga bulaklak. Tsaka mga kulubot pa sila guys. So tingnan nyo yung roots. Napakarami, di ba? Ayan o. Ayan. So dinidilig ko sila palagi guys para mawala yung pagkakulubot ng kanilang leaves. Pero meron tayo ditong nag-flower. Yan. Meron siyang spike. So, tingnan natin kung ano yung bulaklak niya. Soon, kasi itong mga to guys, ay binili ko siya ng mga set sa Davao. So, hindi ko alam kung ano yung mga bulaklak nila. Yung mga future flower nila. So, mga set kasi, mga mga mix na. So, hindi din nila alam guys kung ano yung flower. Tapos, ito, binaba ko dito guys. Tingnan nyo, may spike na oh. Ayan, tapos yun, may spike na. Si Anocha. Ayan, maganda yan guys kasi mga king dragon naman itong mga ko na to guys, mga dendrobium orchids. Ayan, mga king dragon yan sila. Tingnan nyo guys yung pagkatanim ko nito. Dinikit ko lang oh. Tapos ang daming ugat. Diba? Ayan. Tapos yung namulaklak dito last time, nandito pa rin guys. Matagal talaga yung flower ng ating mga mga vandas. Ayan, tingnan nyo. Sabi nila mabango daw to si cherry ripe. Ayan, kasi sabi nila ay cherry ripe to yung ID nito. Pero wala akong maamoy guys. Wala talaga. Siguro dahil hindi pa talaga siya stable nang mamulaklak siya. Kasi guys, oh, tingnan nyo. Ang ganda kasi ng flower niya, oh. Tingnan nyo naman. Yan. Sorry, napakita ko ba sa inyo? Hindi ko nakita yung camera. Hindi ko nakatutok ba. So, ayan. Maganda si cherry ripe. Ayan, oh. Yan. Abangan natin yung pamumulaklak niya sa susunod kapag stable na talaga siya. Ayan. So, dito, meron pa rin tayo. Ayan, oh. Ayan. Tapos yun, guys, so, dumadami na yung flower niya. Yung ating bamboo orchids. Ayan. Tapos this one. Ganda, diba? Ayan. Tapos dito, ayan, buhay pa rin, guys, yung mga flower ng ating mga epidendrum. Ayan. Kagaya na sabi ko sa inyo, guys, iba-iba yung variety ng mga orchids. So, dito, meron na naman tayong mag-open. Ayan. Isa din to sa mga nabili ko sa set. Ayan, di ko alam mo, parang kamukha niya yung si cherry ripe, pero parang mas matingkad naman yung color nito kumpara doon guys. So, hindi ko pa masabi ngayon kasi medyo pa siya, nakatikom. So, kapag ganun, hindi pa natin masyadong makita yung kabuuan ng kanyang flower. So, dito naman namumulaklak yung ating stinky. Ay, alam nyo guys, nagustuhan ni stinky dito. Tingnan nyo. Ayan, mabaho kasi yan guys, pero ngayon wala akong maamoy na baho sa kanya. Pero ayan, meron siyang, ba tawag yan, langaw. Ayan, so parang nagustuhan ng mga stinky. So, dito na area, parang nagustuhan ng mga stinky dito na area guys. So, siguro, gawin ko, ihang ko na lang yung mga stinky ko at ilagay ko dyan, oh. Ihang ko guys. Kasi parang ang ganda, oh. Tingnan nyo, yun nga, oh, meron na namang buds, oh. Yan, sinabit ko din dyan. Tapos ito na medyo nagre-recover na din yung mga nandito. Ito yung mga dati ko talaga guys na mga orchids. Mga na-save ko na lang sila.
Kasi lumiit na talaga guys. Grabe yung mga orchids ko. Pinabayaan ko. Hinayang na hinayang ako ngayon. Dati kasi talaga nawalan ako ng gana. So ito, oh, ang ganda din ito na bili ko din to guys ng galing sa set. So natutuwa naman ako guys kasi kahit na hindi pa sila tumatagal sa akin, nagkaroon na sila ng mga bulaklak. Ito nga oh. Kasamahan niya to guys pero kinat ko. Ayan, sobrang tangkad naman kasi nila guys. So kinat ko pati to oh. Kinat ko. Yan para ma-propagate na din. Yan yung kinat ko na yan guys. Ayan, tignan nyo. Charan. O, diba? Meron na siyang mga meron na siyang bibi. Tapos yun yung mga kinat ko. Diyan ko, sinama ko dyan guys. Tapos, ayan, dito, ganoon pa rin. Yung mga nandito natin, mga kulubot din kagaya nito. Pero kapag umulan guys, ano yan? Magiging okay din to sila. Ayan, kasi meron na silang mga ugat. Kapag stable na, hindi na yan sila guys magiging kulubot. So, ang mangyayari niyan, magiging malusog na yan sila. Kahit na walang net guys. So, ayan o, dito yung net natin, ano lang dito sa area na to. Ayan, tas dito, mayroon kaming nakuhang orchids ng kapatid ko. Actually, itong orchids na to guys, ay marami talaga to dito sa amin. Pero, ngayon, parang medyo wala na akong makita dito sa area namin nito guys. Nasortan ko lang to guys. So, pinakuha ko sa kapatid ko. Dati meron ako nito namatay. Ayan. Dun sa pinakabundok namin guys, marami nito dati. Sobrang kapal. So, ito guys ay si Grammatophyllum naman ito. Ayan, tingnan nyo. Nakadikit lang to sa punong kahoy. Pinakuha ko sa kapatid ko. Yan, tapos ginawa ko, hinang ko lang dito. Alam niyo yung flower nito guys ay tiger. Maraming klase din yung flower ng ganitong orchids na to guys. Pero dito kasi sa amin, ang mga Grammatophyllum na nakukuha, yung flower nila ay tiger. So meron din daw kasi nitong yellow, yan parang green, ganyan. So dito sa amin ay tiger. Yan, pero lumalaki to guys, lumalago to. Parang ano lang to, tingnan nyo, yung pinakapuno niya. Ayan o. Tapos binabad ko to sa water kasi sobrang tuyo niya guys. So, diba, bihira naman umulan dito sa amin. So, ayan, nakakatuwa kasi nakakuha ako ng, orchids. Ayan, kasi wala na ako yan guys eh. Nagpapahanap nga ako yan sa kapatid ko. Kaso lang, wala naman siyang time. Doon kasi sa bundok namin guys, marami yung mga ganyan na tumutubo dati sa lalo na sa mga punong nyug na makulimlim na area, ganon, maraming ganyan. Pero wala kasing time na pumunta sa ganon guys. So buti na lang nakahanap ako. Tingnan nyo to guys, so mahaba na. Charan, diba? Punta tayo sa ating mga succulent. Ito guys yung ating mga tall pot. Ayan, dito na area. Ayan yung itsura nila. Ayan, malago na talaga sila. At itong area na to guys ay nauulan na siya. Ayan o. Kasi yung dito guys, UV plastic dito ay medyo nakalukot. Kasi wala nang masyadong, hindi na siya maayos. So, ito, naiinitan at nauulan na sila dito na area guys. Ayan. So, maganda pa rin naman guys. At ayun guys, dito naman, ganun pa rin yung itsura nila. Actually, nagdilig ako dito kaninang umaga. Parang kaninang umaga ata yun. Pero tingnan nyo, yung tuyo. Kasi maghapon din yung init. Umulan lang siya ng konti kanina lang guys. Pero maghapon pa rin yung init. Ayan o. Grabe guys. Ang gaganda pa rin ng mga echeverias natin. Ito si nag-ano yung leaves niya. Yung mga nandito ko guys, alam nyo, ayaw kong ibalik yung plastic kasi gusto ko ngang maulanan. Kaso hindi naman lumalakas yung ulan. So siguro ibabalik ko na naman yung plastic na yan kasi sa sobrang init, parang naluluto na naman sila guys. Ayan. So kahit na dinilig ko na yan sila, grabe talaga yung init. Ito nga Oh, grabe guys. So, nagsisituyuan. Siguro, ilipat ko to dun sa sa area ng mga orchids ko. Para doon lagi ko siyang madidilig-dilig, no? Kasi dito, nasusobrahan siya sa init, to. Kapag ganito kasi sobrang init. Ang pangit nitong pot na to, guys. Napakalaki pa naman niya, kumpara doon sa mga, ko. Diba? Ang ganda nila.
Yan, yun kasi naalagaan ko sa dilig. Ito hindi. Sobrang tuyo na naman nila. Kakadilig ko lang last day. Ayan o. Binuhusan ko to sila guys, pero sobrang tuyo na naman. Grabe kasi talaga yung init. Ayan o, namamatay yung ibang branch pala ng ano ko guys. So, mga babies. Wawa naman sila. Grabe talaga yung ano. Init ngayon. Ibang-iba na talaga guys yung init ngayon kumpara dati, no? Ito, tingnan nyo, oh. Nagda-dry rot sila sa sobrang ano, katuyuan. Kahit na magdilig talaga nabuhos guys. Kulang na kulang pa rin. Kailangan, parang sa isang linggo, kailangan magdilig ako ng 3 beses sa kanila, nabuhos. Kasi kapag hindi, tingnan nyo, oh. Parang ang pagdilig ko kasi sa kanila guys, parang isang beses lang sa isang linggo na yung nagagawa ko kasi busy talaga guys. So, natutuyo talaga, nagda-dry rot. Ayan o, kagaya nito oh, nag-dry rot na guys oh. Oh, dry rot. Tapos itong puno na to guys, feeling ko may problema na siya, kaya kunin na natin yan oh. Kasi kapag ganito guys oh, yung puno niya parang matanda na. Oh, matanda na guys talaga oh. Wala na. Tanda na siya. So, kapag matanda na tapos hindi pa nadiligan ng maayos, ang nangyayari, dry rot. Yan. Pero meron pa rin naman na yung healthy talaga yung stem. Safe naman sila guys. Ayan oh. Ayan. So, yun lang muna sa ngayon guys, yung i-share ko sa inyo. Hapon na kasi at ipagpapatuloy ko pa yung pagdidilig ko sa ating mga orchids. So, itong ano, mga succulents na to guys, ay tingnan ko guys kung mabuhusan ko pa siya. Medyo, ano kasi, hindi maganda yung pakiramdam ko ngayon. Kaya, tapusin ko lang yung pagdidilig ko sa ating mga orchids, and then siguro magpahinga muna ako guys. Baka bukas na lang ako magdilig dito. Ayan, malago na naman kasi yung mga ano natin oh. Dito na area ang lalago na naman guys. Dito lang medyo nagda-dry rot yung mga dito natin. Lalo ngayon guys, wala talaga tayong net. Walang net itong ating greenhouse, kaya sobrang bilis matuyo. Ito nga, hindi ko pa matanim guys oh. Ayan oh. Tatanim ko pa yan sila guys.